Filipinos in business, Filipinos on Broadway, and immigration on a budget. That and more as Kababayan LA starts right now. We have so much for you today. Filipinos on Broadway. Napakarami po nating mga talentadong mga kababayan. We're going to be meeting one of them today on the show and also talking about some of them. They're putting on a show this coming weekend, so abangan niyo po yan. Also, for those of you looking for a job, we are going to tell you where to go later on in the show. Abangan niyo rin po yan. But for now, kamustahin po natin ang mga balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita, who found himself on the headlines sa the front page ng Balita last week. And Ronnie, very quickly, what happened? Oo, no? Kasi yung sinasabi nila, 40 or whatever, a 100-year-old acacia tree yata yun, supposedly, inaalagaan yata, nag-split, at bumagsak sa bahay namin at yun nga, na-damage yung kotse ng misis ko. More than $7,000 worth ng damage doon sa kanya sasakyan. Wow. Mabuti na lang, wala nasaktan kasi it happened at 6:45 p.m. And she just parked at nasa loob yung mga anak ko nanonood, pati si misis. Mabuti na lang, property damage lang, kesa naman yung mga buhay, no? But Ronnie, ito naman, mga buhay mukhang naapektuhan in one way or another. More corruption, more news of scandals in the Philippines. Kabilang na dito ang dating first gentleman na si Mike Arroyo. Oo, nagkaroon ng Senate hearing, si Negros Occidental Representative Ignacio Iggy Arroyo, yung kapatid na dating first gentleman, the Senate, what happened was that they broke a tradition where yung tinatawag na interparliamentary hearing na kung saan mismong isang congressman ang tinawag nila para sa hearing nito kasi gusto nilang malaman ano ba talaga ang issue sa mga helicopters na sinasabing binenta ni first gentleman as brand new to the Philippine National Police, pero apparently or talaga na nga na ito ay mga second hand kasi ginamit na nga nila sa mga sorties pa ito nung lumalaba siya si dating Presidente Gloria Arroyo against Fernando Poe Jr. Alright, at nagagalit si Senator Panfilo Lacson, Ronnie. Oo, sinasabi niya dahil ang sinasabi ni Representative Arroyo, si Iggy, sinasabi niya na nilist niya raw ito sa isang company Lion Air. So, hindi naman daw talaga ito pagmimiyari ng kanyang kapatid. Pero alam naman ng karamihan, lalo na si Senator Lacson, na ito na nga ay second hand, they sold it as brand new, at ito na nga, it cost the PNP more than 100 million pesos. Do you think, Ronnie, talagang may mananagot dito sa mga kasinungalingan na ito? Alam mo, magandang tanong yan, Of course, si Senator Lacson na nagagalit. Alam naman natin si Senator Lacson ay may mga sariling personal issues. Alam naman natin na siya ay nawala for more than a year. Nagtago siya kasi nga meron din siyang issue na he was being accused of, the death of a journalist, si Bobby Dacerata, kanyang driver. Ayan, so abangan natin ang mga developments sa balitang yan. Meanwhile, Ronnie, from choppers to airplane, ang Philippine Airlines nagtala ng revenue loss. Nakakalungkot na balita ito, Ronnie, para sa carrier ng Pilipinas. Oo, the flag carrier, sinasabi na nagkaroon na naman siya ng, he is now again in the red, ang Philippine Airlines, sinasabi it lost $10.6 million for the first quarter, yung the first 3 months, last year maganda na ang record ng Philippine Airlines. In fact, they're trying to boost their frequencies at mas marami silang programs. They're even thinking of purchasing new aircraft. Pero ngayon, in the red na naman sila. Mukhang hindi naman ako makakasakay ng libre sa Philippine Airlines. And the reason is tumataas ang krudo. That's true. Okay. Fuel at saka yung nangyari sa Japan, yung earthquake, at of course, yung tinatawag na Arab Spring na kung saan i-discuss naman natin kasi meron na namang order as far as the Department of Foreign Affairs to telling overseas Filipino workers in Syria to depart immediately kasi nagkakagulo na dyan. Yes, let us talk about that. Pinoys in Syria urged to depart, pero marami sa ating mga kababayan, some 17,000 Filipinos in Syria, yung iba sa kanila ayaw kasi wala naman daw trabaho ang sasalubong sa kanila sa Pilipinas. I know, alam mo, may nabasa ko kahapon isang report from a foreign agency. They were telling they were referring to our overseas Filipino workers as maids, hindi naman lahat yan maids, Of course, marami sa kanila mga domestic helpers, construction workers, and everything else.
At ito nga, sinasabi nga ng ating Department of Foreign Affairs, they're being ordered to leave Syria. You're talking about 17,000 overseas Filipino workers. At hindi lang Syria, alam naman natin, marami na umalis sa Libya. Dati nagkakagulo dyan sa Egypt, marami rin tayong mga kababayan dyan. Kahit nga sa Israel, naapektuhan. Pag sinasabing, Ronnie, sasagutin ng gobyerno ang repatriation cost, no? Ano yon, yung ticket nila pabalik, and what else? Oo, no, hopefully, kasi pagka sila ay miyembro ng OWA, no, Overseas Filipino, Overseas Welfare, Workers Welfare Association, kasi ito, pagka bukod sa repatriation, yung ticket nila babayaran, they will be allowed to get some loans para makabalik sila sa kanilang buhay pagka nakabalik sa Pilipinas. Hopefully, this program covers everyone who will be leaving Syria at malalaman natin yan kung talaga nga silang aalis o hindi naman. Yes, and para sa may mga katanungan, if you have relatives in Syria, meron po tayong information about the website and a phone number. That's the hotline on the screen right now, and also an email if you're worried about your relatives in Syria or kung meron kayong mga katanungan tungkol dito sa issue na ito. Ronnie, very quickly, ito naman mga kababayan natin sa Hong Kong jail, mukhang gusto namang ilipat sa Pilipinas, and this might be possible. Oo. Ang mangyari doon parang prisoner swap. Meron din tayong mga nakakulong na mga Hong Kong residents doon sa ating sa Pilipinas, ano? So Okay. mukhang may agreement ang Hong Kong at saka ang Pilipinas. Pagpapalitin natin kung sino yung mga nakakulong nating kababayan doon at yung mga nakakulong na Hong Kong residents naman sa Pilipinas, doon na lang sila Magsaswap. ituloy ang kanilang jail term sa Pilipinas. Alright. At ganoon din yung mga taga Hong Kong. At mababasa natin ang mga detalye ng balitang yan at mas marami pang balita mula sa Midweek at Weekend Balita. Ronnie, also online. Oo, no, www.balita.com po. Araw-araw po namin na-update yan at napakaganda po ng aming website. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat at napakarami rin pong pumupunta sa www.balita.com. Huwag kayong magpapahuli sa balita. Thank you so much, Ronnie, and more power to you. Maraming salamat po. Magbabalik pa po ang Kababayan LA. Immigration on a budget. What is that about? We're going to be talking about that when we return. Don't go away.